Ang isa sa pinakamaganda at pinakamakasaysayang syudad sa Mindanao, nawasak sa loob ng 5 buwang bakbakan. Ito daw ay eskwelahan dati. May elementary school dito dati. Pero parang na-flat out, wala na siya talaga. Ang alaala ng marangyang tahanan ng mga Maranao ay sadyang alaala na lang. Itong nasa aking gilid ay yung tinatawag nilang Bato Mosque. Isa ito sa mga pinakamatanda at makasaysayang lugar dito sa Marawi City. Pero hindi lang dahil doon sa mosque, pero importante din ito dahil nandito rin yung kanilang mga madrasa school. So ito yung mosque, dito sa gilid nito meron siyang high school at saka college building. Tapos matagal na nagkuta dito yung Mauti Group kasi ang sabi ng mga sundalo meron daw underground passageway ito. Actually, yung underground passageway, yan actually yung mga Arabic schools o yung mga madrasa. At naging perfect ito na pagkutaan ng mga Mauti Group dahil safe sila sa airstrike kasi nga meron silang pagtataguan doon sa ilalim. Bakas sa mga dingding ang sidhi ng bakbakan sa Marawi. Grabe ang sira. Grabe talaga, wala silang tinatawag. Diyan sa likod, nandiyan yung Salam Hospital. Tapos sa likod may hospital. Doon sa likod niya. So parang sentro pala ito. Sentro, itong sentro na Marawi. Nakatayo sa isang maliit na burol ang moskeng ito, kaya mula sa itaas, tanaw mo ang lawak ng pinsala sa syudad. Ano po itong tinitingnan ninyo dito? Ito yung may malapit sa lake at saka dito yung Perez Street at saka dito maraming tindahan ito. So sa paligid lang ng mosque, doon kayo nagbebenta ng mga May mga pwesto pwesto ninyo. Saan po banda yung pwesto ninyo? Ayan, ayun na nga sisira na yun. Itong mga sira na ito. Mga pwesto yun Lahat yan kasi. may mga inaol, Yung may mga, set na inaol, Lahat ng mga yung inawal mga dyan. antik. Makikita mo dyan yung mga antik. maraming antik dyan na galing Tugaya, dito. So lahat ng mga hinahabi ninyo dyan binibenta? Dyan, dito binibenta. Dito lang yun, sa Perez Dito mo Street. makikita. Sa Perez Street. Kung pwede lang mabuhay sa alaala, matagal na raw itong ginawa ng mga taga-Marawi. Pero ang mapait na katotohanan, winasak na ng dahas ang bakas ng nakaraan. Sobrang ganda nila. Walang kasing ganda ng Marawi. Sa tingin nyo mababalik pa sa dati? Yung ganda ng Marawi? Oh, mababalik pa. Pero mas maganda siguro yung ano nila, Yung papalit. Yung papalit. Yung plano nila dito. Kahit hindi kami makaano yung mga anak namin, baka mawala kami sa mundo, na yung mga anak namin ang ang marami. Makakita. Makakita ng pagbabago. Kung gaano man kasakit ang dinanas nila nung gyera, pilit na bumabangon ang mga Maranao para sa kanilang mga anak. At ang kultura ng paghahabi na minsang naging simbolo ng kanilang dignidad, pilit na binubuhay ng susunod na henerasyon. Kasi pagkatapos ng siege, sabi nila mga terorista, lalo na yung nakakabaya, naka-black. Sabi nga kami sa Iligan, nung nag-backward kami doon na mga ano yan, mga Mauti, ISIS. Kaya po pinapakita namin na may kaalaman kami sa mga kultura namin. Dahil yun yung munting simbolo na magpapakita sa kanila na hindi kami ISIS.
Nang matapos ang gera, nagtipon-tipon ang ilang babaeng manghahabi para bumuo ng isang grupo na layong ipalaganap ang kultura ng paghahabi sa Marawi at ipakilala ito sa buong mundo. Ibinibenta na online sa pamamagitan ng Maranao Collectibles ang mga espesyal na malong at landap. Dahil dito, nabigyan ng kabuhayan ang mga babae. Yung iba kasi, inisip na nila, wala na silang kwenta, umaasa na lang sila sa relief goods, umaasa na lang sila sa gobyerno, kung may dumating o wala. Pero yung sa akin, naisipan ko talaga na ipagpatuloy yung pag-uwi dahil balang araw din kakailanganin din naman. Pero higit sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga babaeng Maranao, ang mas malaking ambag ng paghahabi ay ang kakayahan nitong iangat ang dignidad ng kanilang lahi. At kahit papano, makatulong sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Namatay noong kasagsagan ng gera ang ina ni Suhaila. Sa paghahabi siya nakahanap ng bagong kanlungan. Sumali ako dito para matuto. Tsaka makalimot sa yung nangyari sa Marawi. Kung nalalaman ko na masaya po ako. Marami akong nakita, tsaka yung mga kasama ko. Nagpasalamat po ako sa kanila. Natuto ako dahil sa kanila. Si Suhaila ay kasapi ng Sinagtala, isang grupo na gumagawa ng mas modernong uri ng paghahabi sa Marawi. At kung dati sa mga panganay na anak lang ipinapasa ang tradisyon, ngayon ipinapasa na ito sa lahat ng gustong matuto. Marami akong nanay, tsaka mga tita, mga kaibigan. Kaya di nila ako kaano-ano. Parang tinunay ko silang pamilya. Umaasa ang mga kababaihan ng Marawi na sa tulong ng isang sinaunang tradisyon, makapaghahabi silang muli ng kanilang mga pangarap. Pag nag-wave ako, aside from natatandaan ko na naman ako sa lola ko, isa pa nasasabi ko sa sarili ko na maging proud ako dahil alam ko kung paano ko gawin yung ibang mga disenyo ng kultura namin. May pagmamalaki ako sa bayan. Winasak man ng digmaan ang kanilang tahanan, hindi mawawasak ang tibay ng damdamin ng mga taga-Marawi. Ang mayamang kultura na hinabi ng mahabang panahon, patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Maranao. Kung nais nating tunay na bumangon ang Marawi, hindi lang pagpapatayo ng gusali ang solusyon, kundi pagtataguyod ng mga sinaunang tradisyon. Hindi lang pagpapatigil sa karahasan, kundi pagrespeto sa relihiyon, kultura at kasaysayan. Dahil kailangan mong matuto sa nakaraan at pahalagahan ang iyong kinagisnan para makasulong sa kinabukasan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.